Faith is the victory. Amen. Praise the Lord. Thank God this morning. So number 64, faith is the victory. Okay, first stanza ready. Sing. Then come along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall build the glowing skies. Against the bills below, with all our strength we hurl. It is the victory we know that overcomes the world. Amen. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road, the sins above, with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind spread, sweep on in every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Amen. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. On every hand the poor we find grow up in read array. Let tents of ease be left behind and onward to the fray. Salvation's helmet on its head, with truth all girt about. The earth shall tremble neath our tread, and echo with our shout. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Last, to him that overcomes the world, white raiment shall be given. Before the angels he shall his name confess in heaven. Then onward from the hills of light, our hearts with love aflame will vanquish all hosts of night in Jesus' conquering name. Chorus. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Faith is the victory. Another song, Christ Returned. Christ Returned 65. Katabi lang. First and second lang at mamaya third and fourth sa closing song. Christ Returned. Ito yung ating pag-asa. Okay. Christ Returned. Sing. It may be at morn when the day is awakening, when sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world his song. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song? Christ returned, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Sing it. It may be at midday, it may be at twilight, it may be perchance that the blackness of midnight will burst into light in the place of his glory, when Jesus receives his song. Oh Lord Jesus, how long ere we
praise the Lord. Okay, buksan yung mga Biblia sa Luke chapter 2. Ito ay part 2 nung last Sunday. 1 point lang tayo last Sunday. At 40 minutes tayo nun, mahigit. So ngayon naman ay point number 2. So 1 point lang ngayon. Luke chapter 2 verse 7. Chapter 2 verse 7, yung title lang ngayon ay They never know who is in the manger. Hindi nila alam kung sino yung nasa sabsaba. At by God's grace ay nireveal sa atin ng Panginoon. Kilala niya natin kung sino yung nasa manger o nasa sabsaban. Ayun ay si Lord Jesus Christ. Kaya praise the Lord, meron tayong tarpaulin na ginagawa. The Lord Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords. 1 Timothy 6:15. The Lord Jesus Christ is God. John chapter 8 verse 58, Hebrews 1:8, 1 Timothy 3:16. At mayroon dito ang quotation, every heart with Jesus Christ is a missionary and every heart without Jesus Christ is a mission field. And so praise the Lord, ating YouTube channel, Christ Baptist Mission Church. So thank you for subscribing. Thank God that thank you. Luke chapter 2 verse 7. 1 point lang tayo ngayon. Part 2 po ito. Sabi dito, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Sa bahay panuluyan ay wala na bakante. Sa verse 12, and this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Then verse 16, and they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Let us pray. Almighty God, our loving Father, thank you for this day. Sweet Holy Spirit, kayo po ang mag-guide sa amin, forgive our sins. Matugunan, Heavenly Father, ang spiritual needs ng iyong mga anak. Ngayon ay may, kahit doon lang sila sa kanilang mga tahanan because of this pandemic, Lord, ay kayo pa rin mapigil sa amin na blessing at joy sa aming mga puso despite sa ganitong situation. Sa iyo po ang lahat na glory, honor, power. Help me now, Holy Spirit. Thank you po, Heavenly Father. Thank you for loving us. We love you in Jesus Christ's name. Amen. So, they never knew who is in the manger. Ang number 1 point natin noon ay di nila alam kung sino yung nasa sabsaban. Number 1, because they are taking for granted the scriptures. Binaliwala nila yung scriptures or itong Holy Bible, itong Word of God. Sabi nga dito sa Hebrews chapter 4 verse number 12. Hebrews chapter 4 verse 12. Sabi dito, Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful. Ang salita ng Diyos ay buhay and powerful, makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, and sharper than any two-edged sword. Ito ay matalas kaysa may dalawang talim na tabak, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaysa Tagalog, Hebrew 4:12, Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. So yan po ang Word of God, quick and powerful. So praise the Lord.
for the Word of God. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang tabak ng Espiritu Santo ay itong Word of God. So, thank God, mayroon tayong Word of God dito sa Pilipinas. Masagana po tayo sa Word of God. Mayroon tayong Word of God sa bawat tahanan, sa bawat simbahan, sa cellphone, mayroon ding Word of God. Kahit sa mga library, sa mga Christian school, maraming mga Word of God tayo. Masagana po tayo dito sa Pilipinas. Pero alam niyo po sa ibang lugar, ay wala silang Word of God doon. Katulad sa mga Middle East, bawal ang Word of God, ang Scripture, ang Bible, bawal. Kinukumpiska at hinuhuli yung mga manampalataya at sinasaktan ang words kung papatayin pa. Sa iba naman na lugar, sa China or sa North Korea, ang Word of God nila ay minimumorize lang. Bawat manampalataya pag nagtitipon sila na nakatago, parang lockdown na rin sila, parang tayo rin, lockdown man tayo. So yung mga manampalataya dito ay ginchat ko na sa bahay lang muna kayo dahil mayroon na ditong local transmission sa Kalibo, Aklan. Kaya God willing, mag-FB live tayo, dyan lang muna kayo at pag matauhay na magtipon na ulit tayo. So praise the Lord for this. Mayroon tayong technology ngayon na ang Word of God ay patuloy pa rin na ipapangaral para matugunan ang iyong spiritual na pangailangan. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya sa ating buhay, huwag nating baliwalain. We should learn from their mistake ng mga unang panahon. This is for our learning, that we should more to know Jesus. No less self for self, more Jesus. Less self, more to know Jesus. Less to know the celebrities, the PBA player, the NBA, the football, soccer, the chess players, the movie personalities, the political personalities, and in the business world. More Jesus, more scriptures, amen? Hana, DJ, more scriptures, more on the Word of God tayo. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. More giving, more prayer, more souls. Kaya kahit sa by God's grace kahit sa pumunta ay bibigay ako ng gospel tracts. Kahapon na nagbigay man ako sa dalawang katrabaho sa doon sa may Nubo, bigyan ng gospel tract at kahit yung nagtitinda ng mga pagkain. So yan ay ginagawa natin. Importante lang ay mabigyan sila ng gospel tract at the Holy Spirit na mag-work sa kanilang mga buhay. We do our part. At salamat rin sa mga nag-sponsor para makapa-imprinta ng gospel tracts. So praise the Lord. More to know our King of Kings and Lord of Lords, the Lord Jesus Christ. So praise the Lord for that, and glory to God. They never knew who is in the manger. Number one, because they are taking for granted the scriptures. Binabaliwala ng Panginoon. Sola scriptura. Ibig sabihin ay scripture alone. Scripture interpret itself. Scripture interpret scriptures. Search the scriptures. Sabi sa John 5:39. Napakaganda to na sinabi nito ni Lord Jesus. Sabi niya sa mga Jewish people that time, even sa mga religious leader, sa mga Parisiyo, sa mga Sadusiyo, sabi ni Lord Jesus sa kanila sa John 5:39, search the scriptures. I-search niyo yung scriptures, yung Word of God. For in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Kaya yung scripture, ito man yung testify about the Lord Jesus Christ. Gang, electric pan din lang patubangan niya. Thank you. So, they search, sabi ni Lord Jesus, search the scriptures. Even the Berean believers search the scriptures daily. Acts 17 verse 11. Si Apollo, a Jew, eloquent man, and mighty in the scriptures, Acts 18 verse 24, convinced the Jews
and publicly showing by the scriptures. Showing by the scriptures. Ang scriptures lang nila noon ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Book of Job, Book of Isaiah, and even iba pang mga major prophets or minor prophets. Pero that time ay wala pa naman silang yung sa New Testament na majority. So sabi doon ay convince the Jews and publicly showing by the scriptures that Jesus was Christ. Christ means Messiah. Sa Hebrew word Messiah, Christ, Greek word, ibig sabihin nun ay anointed one. Written for our learning, sabi doon, patience and comfort by the of the scriptures might have hope. John 15 verse Romans 15:4. Romans 15 verse 4. Written for our learning, patience and comfort of the scriptures might have hope. Kaya nga, mayroon tayong scriptures, ito ay malaking comfort sa atin. At ito rin ay nagbibigay sa atin ng hope or pag-asa. So praise the Lord for the written word of God. Meron po tayo. Nainatin na ito ng maraming mga tao noong panahon na gustong sunugin, burahin, na wala ng scriptures, wala ng word of God. Pero sabi Lord Jesus, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Hindi ito, mananatili ito, i-preserve ito ng Panginoon, na-preserve ng Panginoon kaya word of God. Kahit anong tangkad ng tao na mapapagamit sila sa diablo para mawala yung word of God, yung scripture, ay hindi nila kaya dahil may promise ang Panginoon. Kaya sabi ron sa 1 Corinthians 15 verse 3 and 4, 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ, si Jesus Christ, died for our sins, namatay sa ating kasalanan according to the scriptures. Amen? And that He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures. Kaya yun ang kahalagaan ng scriptures. Sabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 and 16, 2 Timothy 3:15 and 16, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Kaya ang ating salvation through faith kay Lord Jesus Christ by grace. All scripture, kaya all scripture, sabi dito, from Genesis to Revelation, all scripture, kahit tuldok yan, kahit kama yan, all scripture is given by inspiration of God. Kaya ito ay inspired ng word of God, and is profitable for doctrine or teaching, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yan ang kalagaan ng scriptures na yan ang sinulat ni Apostol Pablo kay Timothy. More scriptures, less other things, more word of God, more Bible. We have many friends na Bible Baptist and fundamental and convention, even born again ng mga pastors. I salute them. Thank God for them. Thank God for their life. Because of scriptures, they surrendered. Because of the word of God, they surrendered their life to the Lord Jesus Christ and serve the great and the living God, the King of Kings and the Lord of Lords. Alam nyo, hindi man ako na bago ni tatay, ni nanay ko, na mga teachers sa Kalibo Pilot, sa NBC, sa Ramcat, sa Garcia College. Pero because of the Word of God, because meron nagturo dito sa Purokwan, sila na ng about the Bible, about the Scripture, about memory verse, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Nagturo sila. Because of the Scriptures, ay binago ng Panginoong Hesus yung buhay ko, na dating namumuhay sa kasalanan. Pero praise the Lord, because of the Word of God, because of Scripture, because of Jesus. At alam niyo ba na si Lord Jesus, siya rin yung Word of God? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was made flesh.
And the God was manifest in the place, and that is the Lord Jesus Christ. So praise the Lord for the Word of God. Kaya wag po nating pabayaan na yung mga Bible natin ay maalikabok na. Marumi na yung Word of God, yung Bible sa mga bahay. Marami ng mga tapo-tapo o alikabok. Mayroon ng mga dust, sa English pa. Kailangan malinis ang mga Bible at huwag gawin yung Bible na patungan ng anong bagay. We should respect the Word of God, the Bible. Na huwag pwedeng patungan na kung ano-ano na mga bagay. Pwede patungan mo ibang libro. Pero huwag lang yung Bible, yung patungan mo ng itong notebook na maliit o itong hymnal, hindi pwede. Dapat ito yung sa baba, ito yung ang Bible sa ibabaw. Ganun po ang pagrespeto natin sa Word of God, because this is the love letter of God to us. Pero sabi, kaya inspired, all scripture is given by inspiration of God. So pasalamat tayo sa mga, thank God and praise God for those pastors who do what the Bible says. I thank God for pastors. Glory to God for their life. Who are honest and sincere and sensitive for the feelings of the brethren and workers of the Lord. Na ginagamit nila yung Word of God to glorify God and to serve God. At hindi nila ginagamit yung Bible na makaroon sila ng pera na tawag doon ay ministry. They use the Word of God for their personal gain. Nakakalungkot man na may mga pastor na yaman na sila, may sariling helicopter, may sarili ng mga mansion, daming mga pera sa bangko, may mga airplane na sila, sabi na JJ, no? Yung mayaman na sila sa ginagamit nila yung Word of God na si Lord Jesus nga. Kahit unan si Lord Jesus Christ, sabi ng Bible, kahit walang unan si Lord Jesus. Mabuti pa yung mga birds of nest, yung mga ibon ay meron silang mga yung hugad, yung mga foxes have holes, pero yung Son of Man, si Lord Jesus Christ, ay kahit unan wala siya. Tapos ang kalungkot, ginagamit ng mga iba yung Word of God for their personal interest and gain, na yumayaman sila. Pero by the grace of God, matagal na rin akong nag-preach ng Word of God. Pero kahit bisikleta, wala ako. Pero hindi naman ako malungkot, masaya pa rin ako. Importante ay tama ang ating motibo. We are honest, we are sincere and sensitive. And we are faithful serving the Lord regardless of kunti man ang attendance, maraming attendance. Yung maraming attendance at konting attendance, yan ay sa Panginoon lahat. Ikaw man ay pastor sa city, pastor sa isla, pastor sa barangay, o sa bukid, o sa bundok. As long you serve the Lord Jesus Christ, ay sa kay Lord Jesus ka. At yun ay inuunor ng Panginoon kung saan ka nilagay. Huwag lang maging judgmental. Yun ang hindi maganda na attitude. So praise the Lord. They never knew who is in the manger. Number one, because they are taking for granted the scriptures. And then the last, number two, because they are looking for a status quo. Number two, the last, because they are looking for a status quo. Status quo means the existing state of affairs, especially regarding social or political issues, economic condition. Status quo means the existing state of affairs, especially regarding social or political issues, economic condition. The expectation of the Israelites about the Savior, about Jesus Christ, their Savior, ay iba. Not in a manger, but nakasakay sa kabayo. Of course, during that time, sila ay sakop ng Roman government.
ang Israel that time is under the Roman Empire, under the control of the Emperor of Rome, or Emperor ay presidente ng Rome, Italy, that time yung Israel. But have freedom, pero meron silang freedom to practice their Jewish religion, to practice their faith, yung mga Jewish religion, ang mga Jewish people that time. Freedom, ang nahanap nila ay freedom from political system. To be freed na malaya sila and have independence. Pero the Lord said, for my thoughts, yung isip ko, sabi ng Panginoon, are not your thoughts. Yung pag-iisip ng Panginoon, sabi niya, ay hindi yung pag-iisip niyo. Isaiah 55 verse 8. The Lord wants freedom for them from sin, from spiritual freedom. Gusto ng Panginoon sa kanila. Ng mga Israelites ay magkaroon sila ng freedom for them from sin and spiritual freedom, and freedom from the ritual, and freedom from the corruption in the temple in Israel. That time ay yung mga scribes and the Pharisees and the Sadducees, nagtatrabaho sila sa temple pero they are corrupt. Why? Utos ng utos sa mga Jewish people na ganito, mga ritual, ganito mga offering nyo, dalhin mga hayop, at sila nagdinegosyo na doon mismo sa loob ng templo. Kaya nagalit si Lord Jesus. Nagtataob niya yung mga hawla ng mga ibon at ibang mga hayop doon, pinalaya, because my Father's house, sabi ni Jesus, is a house of prayer. Pero ginawa niyong bahay ng mga magnanakaw. They are corrupt that time. Kaya si Jesus ay nag-build siya ng panibagong grupo. Kaya sabi ni Jesus, I will build my church. I will build my people. Not, si Jesus hindi siya nag-build ng building o church building. No, si Jesus walang account na wala siyang church building. Sa house church lang si Lord Jesus. Katulad sa atin, house church lang. Oh, praise the Lord kung may building yung mga Baptist church ngayon, because siyempre may pera, may pambiling lupa at pambili ng materials for building. So praise the Lord for that, and therefore convenient, may kakayahan. Pero kung wala kang resources, huwag mo nang pilitin at hindi ka na makahabol sa iba dahil hindi naman kompetisyon yung gawain ng Panginoon. Kung ano lang meron na resources, katulad nito, kayong may bahay yung kapatid ko, teacher, si Brad Dennis at si Nanay, tulong-tulong si Kuya Ricky doon sa Purokpot. May bahay doon. Ginawa kong simbahan kung binata pa ko. Bahay din ni Nanay dito sa Purokwan. Ginawa ko mga simbahan. Kung may bahay lupa man doon si Nanay doon na maliit doon sa Barangay Lunabuan Norte, wala lang masyadong tao doon at malayo. Talagang baryo na baryo talaga. Ginawa ko rin simbahan. Kaya bawat bahay, bawat tahanan ay sambahan para sa Panginoon. Amen? Kaya JJ, ganun ang gawin mo rin. Pag mayroong blessing ni Lord sa'yo, gawin mo house church for the glory of the Lord Jesus Christ. For the glory of God, and the Holy Spirit will guide you. Only one life will soon be passed. And only what's done for Christ will last. Kung ano lang yung magawa natin para sa Panginoon in our this present generation, yun lang ang mananatili. Tayo lang po dito sa lupa ay pilgrims. Tayo lang ay dadaan. Sabi nga may kasabihan na huwag may manat ng gabato sa kalibutan. Ibig sabihin walang nagabato, walang nag-stay sa kalibutan. Dahil meron na nakikita na namatay, maraming namatay ngayon sa COVID-19 na ito. Baka 500,000 na. O sobra na. Pero salamat sa Panginoon na huwag tayong matakot sa kamatayan. Huwag tayong matakot sa virus na yan. Mag-ingat na lang tayo. Pero huwag tayong matakot. Huwag tayong magpa-depress. Ang virus kasi, kinukumpara rin yan sa katulad ng kitong sa time na Old Testament at ni Lord Jesus, na yung pag may kitong sa Israel yung tao, na-isolate siya. Ino-quarantine rin. Isolate pag may kitong. Kasi nakakahawa yung kitong. At yung kitong, it symbolizes sa kasalanan.
yung virus rin ay nakakahawa rin, kaya ina-isolate, home quarantine, ang mga facility ay puno na. Kaya dito sa Aklan ay, dito lang sa Kalibo ay marami na pala. Nakita ko kagabi sa Messenger sa FB na Aklan Baptist Church. Ang dami na pala sa mga bawat barangay. May tig-dalawa, may isa, at mayroong mga suspect, marami. Dito nga sa Purok 6, may isa doon. Purok 1 dito, doon Purok 6 sa kabila. So may isa no. So ingat lang tayo, pero huwag tayong matakot dahil wala mang virus o may virus, mamamatay naman talaga yung tao. At saka may virus na tayo. Doon pa lang sa Garden of Eden, may virus na. Ang virus ng kasalanan. Virus ng kasalanan. Of course, gusto pa natin mabuhay. Kaya lang, ginagawa ng iba ay pinapadali nila, kaya gusto nilang bawasan daw yung populasyon ng mundo. Ang lawak ng dagat, ang daming isda, kita na sa Facebook, no? Ang daming mga nahuli ng mga isda, pero sa Africa o sa ang lugar. So, maraming Panginoon. God will provide. Wala namang imposible sa Panginoon. For with God, all things are possible. Amen? Lahat ng bagay ay posible sa Panginoon. Kaya, freedom from political system, to be freed and have independence, yun ang ini-expect nila na status ko ng Savior na nakasakay sa kabayo at papapatayin yung mga Roman soldier na yan. Pero iba pala ang sa isip ng Panginoon, at yun pala ang gusto ng Panginoon. Ang tao, ang Israelites, ang priority ng salvation ay mga Israelites na magkaroon sila ng freedom from their sin, and freedom from yung sin and Satan. Si Joseph, si Mary, ang kanilang status ko ay poor or mahirap na sila. Why? Na mahirap si Joseph at saka si Mary? Because their offering, when Jesus was dedicated in the templo, is just a pair of turtle doves o kalapati. Yun lang, mahirap lang si Joseph at saka si Mary. Kumbaga, katulad lang natin, isang tuka lang. Kaya yung offer lang sa kanila, ang offer lang nung dedicate si Lord Jesus sa templo, ni Joseph at ni Mary, ang kanilang binigay lang doon na offering ay turtle doves o kalapati. No reservation for the end. Hindi na sila nakapag-reserva na magpa-register kami dyan sa Bethlehem, so dapat naka-reserve kami dyan sa mga lying in or sa mga bahay panuluyan na pwedeng mga anak. Kung anong time doon, wala pa naman masyadong hospital sila noon, pero wala, hindi nakapa-reserve because wala naman silang budget. Imagine, sa sabsaban lang ipinanganak yung lumikha ng heaven and the heavens and the earth, nilikha ng Panginoon. Sa third heaven ang Diyos, nilikha niya yung second heaven, ito yung galaxies, Milky Way, mga planets, nilikha ng Diyos yan. Sa salita lang ng Diyos. Yung second heaven na yan, nasa third heaven ang Diyos. At yung first heaven na yan, nilikha ng Diyos yan, first heaven, yung skies, kaya the heaven that gave rain. Ang ibon na nasa himpapawid, yan yung first heaven. At yung second heaven, nilikha ng Diyos yan. Salita lang, yung mga galaxies, planets, nilikha ng Diyos lang. At yung earth, nilikha ng Panginoon Diyos. Pero mismo yung lumika, wala siyang lugar para maipanganak dito. So what does it mean? Pinakita doon kung gaano kayo humility ka-humble ang Panginoon sa Kristo. Pinakita sa atin. Nasa sabsaban lang. Imagine, isipin mo, pag sa sabsaban, maka yung mga hayop doon, may mga dapaw, may mga germs, nandun lahat yun, hayop yan eh. Kaya nga dapat yung hayop ay nasa labas ng bahay eh. Ang hayop, aso, pusa, yung pig, doon sa Amerika nakita ko, maliit na mga baboy, nasa loob ng bahay. Dapat ang hayop, nasa labas ng bahay. Ang mga hayop, nasa labas ng bahay. Pati yung hayop na ugali, no? Sa labas din ng bahay. Pero yung tao, nasa loob ng bahay. Yung tao. Kaya ngayon ay
bawat mga tao ay may lockdown, stay at home. Mga tao nasa loob lang ng bahay. So praise the Lord, ito yung advantage naman na dati yung mga tao ay palagi sa labas ng bahay, maaga pa lalabas ng bahay para punta sa trabaho, sa opisina, magnegosyo, labas ng bahay. Tapos pag uwi na ng mga tao, mga parents, tatay, nanay, magtatrabaho sa opisina, minsan uwi na, gabi na, matulog na lang. Tapos the same rin, repeat and repeat lang nangyari. Pero now, yung mabuti lang nangyari, makakasama yung tatay, nanay, mga anak, makakasama sa loob ng bahay. Stay at home. Makasama sila. Nakakarami na makapakinig ng Word of God. At yung iba ng mga bata, nakakarami ng laro ng mga sa cellphone gadget, pero dapat balanse. Meron din dapat sa pag-aaral tungkol sa school at iba pang mga gawaing bahay. So, ganun po ang buhay ni Joseph, ni Mary, ni si Lord Jesus. Sila lang ay mahirap. Ni unan si Lord Jesus wala. At sa sabsaban lang siya pinanganak. Ikaw, saan ka pinanganak? Sa bahay, sa utang, yung iba naman sa ambulansya, sa iba sa sakyan. 2 Corinthians chapter 8, verse 9, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, pagamat si Lord Jesus ay mayaman, yet for your sake, dahil sa iyo, for your sakes, He became poor. Naging mahirap siya, si Jesus. That He through His poverty, through the poverty of Jesus, might be rich, para maging mayaman ka. Jesus was a son of a carpenter. Joseph, yung kanyang foster father, was a carpenter. Jesus also is a carpenter. Yung pag karpentero ka, dati no, mga 2015, ang binabayad ko na sa piyon ay 180. Tapos nagtaas ng 200 pesos yung sa piyon. Tapos naging 250 sa piyon. Hanggang yung sinumpred, kasama ko yung asawa ng first cousin ko, ito yung papagawa ko at doon sa Mission House Church sa Linabuan Norte ay 350. Binibigay ko sa kanya 300 and 350. Pero ngayon mga skilled, mga 500 na. 500 na yung karpentero yung bayad niya. Mga skilled, 500 pesos. People today looking for a status quo. Pag mahirap ka, yung mga tao, pag mahirap ka, hindi ka papansinin. Hindi ka bibigyan ng atensyon. Pero pag mayaman ka, asikaso agad. Pag mayaman, sir, ma'am, ano ba, asikaso agad. Natataran ka pa sila. Pero kung ikaw lamang ay mahirap, ay talaga hindi ka asikasuhin. Pero praise the Lord, kung may mga tao sa government offices na mayaman ka man o mahirap ka, they are happy to serve. Yan ang maganda. Tuloy nga sa mga Jollibee McDo, no? Pagpasok mo na sa pinto ay, Sir, ma'am, hello, good morning, good afternoon, kahit yung security guard, magagalangin sila. Yan ang mga ganda na mga orientation sa kanila. Man looks at the outward appearance. Yung tao tumitingin sa outward appearance. But God look at the heart. We should treat each other without partiality. Walang partiality dapat pag tayo mag-treat sa ibang tao. God loves the poor people. God said, give attention. Give attention. Give favor to the needy. The Bible says, bigyan ng favor yung mga mahirap, yung mga widow, yung mga orphans, yung nangangailangan. The Lord said, for a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. Luke 12:15. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. So praise the Lord. For a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. Glory to God for that. May testimony of salvation in the Lord Jesus Christ, si Henry C. Jr., anak ng may-ari ng SM Mall, na siya rin ay mayroong kaligtasan na nasa Panginoon sa Kristo. Because of sin, man looking for a status quo to other people, and oftentimes, many times, their judgment is biased.
or wrong. Man looketh on outward appearance, but God looketh on the heart. Ganun ang tao. Ang tao tumitingin sa panlabas na anyo. Pero yung Diyos ay sa puso tumitingin ng tao. So praise the Lord for that. Hindi pag-ikon. The status quo of Jesus Christ is complete, perfect. If you have Jesus, you have everything. Jesus is the satisfier. Jesus is the completer. Because of Jesus, we have everything. Alam niyo yung status ko lang ni Lord Jesus is to preach the kingdom of God, to preach the good news, the gospel, and to heal all kinds of sickness and diseases. Lahat ng mga may karamdaman, pinapagaling ng Panginoong Hesus. Yan ang status ko niya. At yung mga possessed with demons and devils, cast out, pinapalayas ni Lord Jesus ang lahat ng mga inaalihan ng masamang espiritu. Yan ang status ko ni Lord Jesus. Casting out demons, healing all sickness, raising the dead, preaching the gospel, have compassion, good news, sharing the love of God, sharing the kingdom of God. Ganon din ang status ko natin dapat. Na tayo ay, we pray for the sick brethren. Pinapalangin natin. We are praying for Crisel, apo ni Nang Kuni, Mondodong, may dinggi. Pag-pray natin, patuloy na healing sa dinggi na si St. Gabriel. At the prayer of a righteous man, including the woman, is availeth much. Yan ang dapat, ang ating status ko dapat ay for the advancement also of the kingdom of the Lord Jesus Christ. Na tayo ay mag-ipon ng maraming attendance of souls sa langit. Dito man, di ba tayo makatipon ngayon ng attendance, marami na. Dahil bawal naman yung magtipon ng maraming attendance. Kaya tuloy yung giving ng mga manampalataya ay mapiktuhan. Sana maging faithful pa rin kayo sa inyong mga giving, inyong offering, yung bahagi ng Panginoon tithes, offering, mission offering, and every offering. So by the grace of God, amin namang allowance sa aming offering ay bibigay lahat sa Panginoon bago bilhin ng mga Panginoon. So ito, 400 pesos itong tarpaulin. At nagpadala rin tayo kay Brad Joseph by the grace of God ng 300 para mayroon siyang pabiling pagkain. At nagpadala rin tayo sa kanya na kailangan niya ng cellphone. So nag-share tayo ng 2,000 para makabili siya ng cellphone na quality dahil kailangan niya sa pag-aaral sa Bible School. So pray ka lang, sabi ko, at pinadala rin natin doon. At nagpadala rin tayo sa Palawan Pawn Shop na para sa 10 missionary, 50 pesos each. So ibang mga missionary na pakinggan ko ang pinakamalaking support, the biggest amount na pinadala ng mission church or church doon sa Mindanao ay 5 pesos. 5 pesos para sa isang missionary. May iba naman ay 10 piso. Nabigyan natin yan, kaya tayo nag-mission dito. Mission rin tayo, mission church. Bigyan tayo ng 10 piso. We need money, pero yung money na mayroon tayo ay binigay lang natin sa mga missionary. 10 piso, 25 pesos, 50 pesos. Hindi ba natin mabigyan lahat? Dahil limitado ang ating budget. Importante tayo nag-involve sa Great Commission ng Panginoon. Na go into the world. Nakita ko nga sa FBI. Missionary Joe Latade, yung kanyang pamilya ay biyahe na sila from Manila to Japan and Japan to Mexico. Doon sila sa Mexico nag-mission at yung mga iba na doon si missionary Norberto Coros, kanyang buong pamilya doon nasa Ghana, Africa. Nagsusulwining sila doon, praise the Lord, mission sila doon. So praise the Lord sa nilang buhay na hindi man tayo makapunta doon. Ayun na lang mag-pray sa nila at magbigay kahit sa kunting halaga. 25 pesos, 50 pesos. The status quo of Jesus Christ is complete, perfect. Kaya if you have Jesus, you have everything. The satisfier of our soul, of our life, the completer of our life, Jesus Christ.
the status quo of Jesus Christ is the answer to those people that are depressed. Marami ngayon ang depressed. Pakinggan ko nga sa radio ay may mga case of kinikitil nila yung kanilang buhay. Sayang na mga buhay na pwede pa sanang ipagamit nila sa Panginoon. Pero because of depression, wala nag-advise, wala silang word of God, kaya nakagawa sila ng mga ganong bagay. So sayang na mga buhay. Jesus is the answer in this present pandemic time. People that are depressed, people that are oppressed in api, possessed by devil, in loneliness status, si Lord Jesus ang kailangan nila. Without hope, perplexed, troubled, bankrupt, abandoned, underestimate, binubuli ng mga tao. Binubuli ka. Poor, mahirap ka. You are needy. You're living in a squatter areas, katulad natin. Suffer injustices. Nakaranas sila ng mga injustices sa buhay, ng maltreatment, ng abuse, ng slavery. Inosente sila about their rights, in their lawful rights nila, or sa batas, ignorante sila, na-abuse sila, used by evil people, living in sin, under quarantine person, orphans, widows, abandoned, children or children's, obsessed, weak person, mga mahina. Jesus Christ is the cure of this present crisis. Yesterday, today, and forever. Jesus Christ is the answer. Amen? If people may know lang, pag alam na ng mga tao, that the baby Jesus in the manger, at the age of 30 years old, start ministering to the people for 3.5 years, and great impact yesterday, today, and forever. Ngayon tayo ay nasa church age tayo. Ating dispensation time ngayon. Ibig sabihin ng dispensation time, yung time of innocence doon sa Garden of Eden, wala pang kasalanan. Si Adat, si Eva, Hana, di po ko naro. Wala pang si kasalanan noon si Adam at si Eva. So yun ay dispensation time of, tawag nun ay innocent. At nakaroon naman ng iba pang mga dispensation time na tawag doon sa bawat mga time. Nasa time naman ng Noah, at sa major minor prophets, at sa time ng Lord Jesus. Ngayon naman sa time natin ngayon ay tawag naman ay dispensation time ay dispensation of church age of grace. Ngayon tayo, ngayon natong time sa ngayon, kaya mayroong great impact si Lord Jesus sa ating mga buhay, yesterday, today, and forever. Let's follow Jesus' example. Ating sundin yung example ni Lord Jesus kung paano siya mag-treat sa tao. Ang tao hindi niya, ang nakikita ko kay Lord Jesus, ang tao hindi niya ina-underestimate, hindi niya pinapahiya as long na wala kasalanan, maliban na pinapahiya talaga yung mga Parisiyo at mga Sadusiyo. Nasabi ni Lord Jesus sa mga religious leader that time na kayo'y mga hypocrites, the generation of vipers, mga lahi ng ulupong. Yan ang tawag niya sa mga religious leaders that time sa templo ng mga Pharisees, Sadducees, scribes, na kayo ay mga nagtuturo ng batas pero hindi nyo, ni kalingkingan nyo, hindi nyo binubuhat kung ano mang pinag-uutos nyo. Yan ang si Lord Jesus ay pinapahiya niya kung gumagawa ng kabulastugan, kasalanan ng tao. Kaya sabi niya, the generation of vipers, mga lahi ng ulupong. Yan si Jesus mag-preach that time. Even si John the Baptist, kaya pinutulan ng liig si John the Baptist, kay matapang siya na sinabi niya kay King Herod, hindi makaturungan, it is not lawful na kasamahin mo
Yung asawa ng kapatid mo, yung si Herodias, si Mrs. Herodias, kinasama ni King Herod, that is adultery, at sinabi ni John the Baptist yan. Kaya mga Baptist ay matapang yan mag-preach, basta nasa tama lang, at kapalit yon ang kanilang buhay. Kaya nung sumayaw si anak ni Herodias at nagustuhan ni King Herod, ibibigay ko kahit kalahati ng kaharian na to. Anong request mo, iha? Lumapit si anak ni Herodias, Nay, ano ang hingin natin kay Herod, kay King Herod? Sabi ni Herodias, hilingin mo yung ulo ni John the Baptist. Wala nang magawa, nalungkot si King Herod. Wala siyang magawa dahil kilala niya yung karakter ni John the Baptist. Pero para hindi siya mapahiya, naputulan niya ng liig si John the Baptist. Kaya yung buhay mismo kapalit. Pwede naman yan na wag mo na kainin mo na lang, sabihin mo na pag yan ang request, pwede ka namang hindi na siya katulad sa mga politiko ngayon na pag may mga corruption ay deny ng deny, no? Pero si King Herod, maganda sana siyang karakter na pag sinabi niya, pinagawa niya. Kaya lang, hindi naman sa lahat na nararapat ay dapat. Dahil kung alam mo naman na pag sinabi mo, at meron ka naman discernment na yun ay matuwid na tao yung gagawa ng masama na negative, so hindi mo pwedeng ituloy. Yun sana ang dapat. Pero wala siyang Holy Spirit. Si King Herod, siya ay unsaved, kaya nagawa niya yun. Kaya martyr, no? I think, pero si martyr na ay si John the Baptist, no? Pangalawa nandun siyempre, si Lord Jesus, and then si Stephen, binato hanggang mamatay because of Jesus Christ. Pero ngayon, ay dito sa Pilipinas ay hindi naman yan ginagawa. Sa ibang lugar, sa North Korea, sa China, kahit mga Chinese Christian, North Korean Christian, sila rin ay pinangmalupitan ng kanilang mga kababayan doon ng mga hindi naniwala sa Diyos, mga communist people. Pero huwag matakot dahil katawan lang napapatay nila. Katakutan na yung pumpatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno, sa Sheol o sa Hades. Kaya let's follow Jesus' example toward treating other people. Pag mag-treat si Jesus sa tao, ang trato ni Jesus sa mga tao that time, trato with compassion, without bias, without prejudice, without partiality. Kaya si Lord Jesus that time, hindi lang siya nagtuturo ng spiritual na bagay. Pag mga tao ay alis, tuturuan niya ng Word of God, alis sila, hindi pinaalis ni Jesus, let them food to eat, pakainin sila. Kaya si Jesus, ang concern niya ay mayroong spiritual food, mayroong ring physical food. Kaya nakakamiss dito yung fellowship namin dito every Sunday after fellowshipping with the Word of God. Meron din kami dito food fellowship. Meron kami dito mais, may kamote, may loaf bread, may cheese, may peanut butter, may mga makain lang, may saging, mga fruits, and then para sa fellowship, mag-lunch naman, fellowship, and then sa mga lunch, mga makainin na blessing ni Lord, meron naman magkape sa hapon, tinapay, so we miss that fellowship. So ngayon wala mo na, first time na wala mo na ngayon. Dahil nag-ingat lang tayo dahil pag wala na itong in God's time, lusaw na itong virus na to, pudilo tayo magsama-sama. Kahit mga bata dito ay hindi mo naman namin pinapapunta dahil mahirap na. Dito kasi yung dalawang bata ni Hannah JJ, hindi natin alam kasi nakasalamuhan ng mga pupunta dito. Kaya meron nga nilulong sa Purok Dusren. Dito man, meron na naman dito. So mga suspected na mga may COVID, suspect pa na naman. At wala pa naman mga result ng mga swab test. As Lord Jesus, let's follow the example of Jesus toward treating other people without bias, prejudice, without partiality. At si Jesus ay honest to goodness siya. Sa yung magandang ring huwaran na walang hypocrisy. Ganun tayo, wala tayong hypocrisy sa mga
tao, tayo sincere, tayo honest. Ang masaklap na nun yung ating honesty, ating sincerity ay naabuso ng iba. Naabuso ng mga false brethren, mga piki ng mga Kristiyano. Naabuso tayo. Pero God knows and God vengeance is mine. But with compassion and desire, gusto ng Panginoon Jesus na sila ay maligtas ng kanilang mga kaluluwa. They never knew who is in the manger. Number one, because they are taking for granted the scriptures. And the last, number two, because they are looking for status quo. Because they are looking for status quo. Glory to God. Thank and praises to God. Thank you for watching. God bless you all. Keep safe. And let's pray. Our Heavenly Father, thank you po na marami sa Word of God. Thank you po, sweet Holy Spirit. Nagawa ko po ang aking part, Lord God, para ma-preach yung Word of God sa iyong mga anak na matugunan po ang kanilang spiritual needs. Ngayon, i-be live, maging sa replay, maging sa YouTube, Lord God, ay matugunan ang kanilang spiritual life. Thank you na kami po ay kilala namin kung sino yung nasasabsaban. Thank you, Heavenly Father, that through your Holy Spirit and through the Word of God, the Scripture, you reveal to us who is in the manger. Kung na-reveal niyo po, pinahayag niyo po sa amin kung sino yung nasa manger, nasa sabsaban. At yun ay si Lord Jesus Christ. Siya yung King of Kings, siya yung Lord of Lords, siya yung aming pag-asa, siya yung comfort namin during this pandemic time, siya yung comfort ng mga naka-quarantine ngayon, Lord God, dito sa Aklan and all over the Philippines and in the world. So, tulungan niyo po sila makarecover at yung mga swab test nila maging negative at siya yung nag-positive. We pray for their healing. Pray for healing kay Crisiel sa kanyang dengue, Lord God, maging kay Kuya Tikboy, healing rin sa kanyang COVID at iba pang positive, Lord. Healing for them, recovery for them, Lord God, sa mga namatay po, comfort sa kanilang family. At we pray, Lord, ng mga frontliner namin, sa mga government officials, tulungan niyo rin sila, Panginoon. May presidente, si President Duterte. So ngayon, di mo alam kung after na kunin tayo ng Panginoon, you're not sure kung saan pupunta yung kaluluwa, di mo alam kung sa langit ka or sa impyerno, you don't know. But one thing for sure, madali lang po maligtas. Simple, ABC, letter A, letter B, letter C. Letter A, admit lahat po tayo makasalanan. I'm a sinner. You're a sinner. B, believe on the Lord Jesus Christ. God loves you. Jesus loves you. Kaya believe lang kay Lord Jesus Christ by faith. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. And then letter C, choose or confess Jesus to be your Savior. Confess Jesus. Piliin mo, choose to receive by faith Jesus Christ as your Savior. So sumunod ka lang sa short prayer na ito. Let us pray. Lord Jesus, thank you for the Word of God. I admit I'm a sinner. And Lord Jesus, I believe you. I believe in you. You died on the cross, buried and risen again after 3 days. Lord Jesus, I choose you and open my heart, and I choose you and I confess you, and I receive you into my heart, Lord Jesus Christ, as my personal Lord and Savior. Please save my soul. I put my trust to you, Lord Jesus, to be my Savior. Thank you, sweet Holy Spirit. Thank you for saving my soul. Thank you for the promise of eternal life in heaven. Thank you, God the Father, for your love. Thank you for everything. In Jesus Christ's name. Amen. Ating offering. Okay? Thank you.